إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Lahat ng papuri ay nauukol lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ako ay sumasaksi na walang ibang Diyos ang nararapat sambahin ng tunay liban kay Allah subhanahu wa ta'ala. At ako ay sumasaksi na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay huling sugo at alipin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sumakanya nawa ang pagpapala ni Allah subhanahu wa ta'ala at 10 ng kanyang mga kasamahan at sa sino mang tumahak ng kanilang landas hanggang sa kabilang buhay. Mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, katakutan ninyo ang Allah subhanahu wa ta'ala ng tunay na pagkatakot at huwag niyong hahayaan na kayo ay bawian ng buhay maliban na lamang na kayo ay mga tunay na Muslim, tunay na nananampalataya, tunay na nanalalig kay Allah subhanahu wa ta'ala. Mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, sa mga oras na ito ay nais kong ibahagi sa inyo ang mga dahilan upang matamo ng isang alipin o mananampalataya ang tunay na kaligayahan dito sa mundong ibabaw. Mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang matiwasay na pamumuhay at ang kaligayahan sa pamumuhay sa mundong ito ay isang hangarin na nais matamo ng bawat isa sa atin dito sa mundo. Ngunit ang mga tao ay nagkakaiba ng mga paraan at mga dahilan na kanilang tinatahak upang makamit ang kaligayahan dito sa mundong ibabaw. Meron sa mga tao na ang kanyang tingin sa kaligayahan ay sa pamamagitan ng pag-iipon ng kayamanan, pagkakaroon ng magagarang bahay, magagarang kotse, at makamundong bagay dito sa mundo. Meron naman sa mga tao na ang kanyang tingin sa kaligayahan ay sa pamamagitan ng pagkakaroon ng posisyon, pagkakaroon ng antas, katungkulan dito sa mundong ibabaw. Meron naman sa mga tao na kanyang nakikita ang kanyang kaligayahan sa pamamagitan ng pagkakaroon ng magandang pangangatawan, sa pamamagitan ng pag-i-enjoy o paglilibang dito sa mundong ibabaw. At meron naman ang ilan na ang kanilang kaligayahan ay nakikita nila sa paggagawa, sa pamamagitan ng paggawa ng kasalanan at pagsuway kay Allah subhanahu wa ta'ala. Magbigay tayo ng isang halimbawa. Ang isang taong naninigarilyo. Minsan, pagtanungin mo ang taong ito, bakit niya ito ginagawa? Meron ang ilan ay dito niya nakikita ang kanyang kaligayahan sa paggawa ng kasalanan kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ngunit mga alipin ng Allah, ano ba ang tunay na kaligayahan na nais sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala? Kabilang sa mga dahilan upang makamit ng isang mananampalataya ang tunay na kaligayahan dito sa mundo ay sa pamamagitan ng al-amalus salih wal imanu billah. Sa pamamagitan ng paggawa ng kabutihan at paniniwala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil mismo ang Allah subhanahu wa ta'ala ang nagturo sa atin sa kanyang banal na Quran
na ang kaligayahan ay matatamo ng isang mananampalataya sa pamamagitan ng paniniwala kay Allah at paggawa ng kabutihan. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, qala Allah ta'ala, man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan tayyibah, wa lanajziyannahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Sa malapit nitong kahulugan, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang banal na Quran, sa pinakamalapit nitong kahulugan, ang sinuman, tao, maging ito man ay kabilang sa mga kalalakihan at kababaihan na gumawa ng kabutihan na may pananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala, ay ipagkakaloob namin sa Kanya ang maligayang pamumuhay, ang matiwasay na pamumuhay dito sa mundo, lalong-lalo na sa kabilang buhay. At pagdating niya sa kabilang buhay, ay ipagkakaloob namin sa Kanya ang paraiso, na kung saan dito napapaloob ang tunay na kaligayahan ng isang mananampalataya bilang gantimpala niya mula sa mga kabutihan na Kanyang ginawa dito sa mundo. Ito'y nangangahulugan, mga lipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, na ang kaligayahan ay sa pamamagitan ng paniniwala kay Allah, sa pamamagitan ng paggawa ng kabutihan. Ang kaligayahan ay sa pamamagitan ng tauhid, sa pamamagitan ng paniniwala sa kaisahan ni Allah, sa pamamagitan ng paniniwala o pananalig, pagtitiwala kay Allah subhanahu wa ta'ala, sa pamamagitan ng paniniwala ng lahat ng mga nangyayari sa mundong ibabaw, ay lahat ng ito ay nasa kagustuhan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Walang nangyayari dito sa mundong ibabaw maliban na lamang na ito ay nasa ilalim ng kagustuhan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, isang araw, may isa sa mga ulama na kanyang nadaanan ang isang lalaki na ito ay nababalutan ng sobrang kalungkutan at sobrang depressed sa kanyang sarili. Sobrang problema na para bagang nahulog sa kanya ang langit dahil sa sobrang problema na kanyang kinakaharap. Sinabi sa kanya ng isa sa mga ulama, sinabi niya, inni sa'iluka an thalatha fa'ajibni. Tatanungin kita ng 3 bagay at sagutin mo ako. Sabi ng aalim na ito, isa sa ating mga scholar, sa lalaking yun, sabi niya, ayajri fi hadha al-qawn shay'un la yuriduhu Allah. Meron bang bagay na nangyayari sa mundong ito na hindi ito nakailalim sa kagustuhan ni Allah? Sabi ng lalaking ito, wala. Lahat ng bagay na nangyayari ay nasa ilalim ng kagustuhan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ikalawa, meron bang biyaya na mababawas na itinakda sa iyo o para sa iyo ng Allah subhanahu wa ta'ala? Ano ang kanyang sagot? Wala. Lahat ng biyaya na itinakda sa akin ni Allah, ay lahat ng ito ay aking makakamit at walang mababawas. Ikatlong katanungan, sabi niya, meron bang nangyayari sa iyong buhay na ito ay hindi nasa ilalim ng kagustuhan ng Allah subhanahu wa ta'ala? Anong sabi ng lalaki? Wala. Lahat ng nangyayari sa aking buhay ay lahat ng ito ay nasa kagustuhan. Lahat ng ito ay nasa tadhana na inilagay ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ano ang sabi ng alim dito sa lalaking ito ngayon? Bakit ka nalulungkot? Bakit mo pinoproblema ang makamundong bagay? Bakit hindi mo matanggap ang itinakda sa iyo ng Allah subhanahu wa ta'ala?
Ibig sabihin, mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang tauhid, ang paniniwala natin kay Allah. Wala tayong ibang pinagkakatiwalaan maliban kay Allah. Ang paniniwala natin na ang lahat ng biyaya ay nasa mga kamay ni Allah. Ang lahat ng mga nangyayari sa mundong ibabaw ay nasa kagustuhan ni Allah. Itong tauhid na ito ang napakalaking dahilan upang makamit natin ang kaligayahan dito sa mundong ito. Lalong-lalo na sa kabilang buhay. Pag dumating sa iyo ang problema, kung ikaw ay may tauhid, may isip mo na ang problemang ito ay itinakda sa akin ni Allah. Hindi ito mangyayari sa akin, maliban na lamang na ito ay may napapaloob na kabutihan para sa akin na itinakda ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya unang dahilan, mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, upang ating matamo ang kaligayahan sa mundong ito at katiwasayan sa ating buhay ay sa pamamagitan ng paniniwala natin kay Allah subhanahu wa ta'ala, sa tauhid, sa kanyang kaisahan, at sa pamamagitan ng paggawa ng mga kabutihan. Mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, ikalawang dahilan upang makamit natin ang kaligayahan sa mundong ito at katiwasayan sa buhay ay sa pamamagitan ng pagkakontento sa mga bagay na ating natatamo sa ating buhay. Al-qana'ah. Sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Laysal ghina an kathratil arad, walakin al-ghina ghina an-nafs." Hindi ang tunay na kaligayahan ng isang tao sa mundong ito ay ang pagkakaroon ng kayamanan, makamundong bagay. Pero ang tunay na kaligayahan ay ang makontento ka sa bagay na ipinagkaloob sa iyo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ang tunay na kaligayahan. Sapagkat sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam o nangyari sa panahon ng mga sahaba, pagkatapos ng ma'raka, ng gira, yung naipon ng Rasulullah mula sa mga kaaway, naiwan ng mga kaaway, ay noong hahatiin niya ito sa mga sahaba, ay binigyan niya ang mga muhajirin at hindi niya binigyan ng mga ansar. Nagkaroon ng problema ang mga ansar. Nagtanungan sila, bakit hindi tayo binigyan ng Rasulullah? Sa oras na tayo'y kinakailangan ng propeta, nandoon tayo. Pero sa oras na tayo may pangangailangan, hindi tayo nabibigyan. At ito ay umabot sa propeta sallallahu alaihi wasallam. At ipinaliwanag niya sa mga sahaba ang dahilan. Ang sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam sa mga ansar, sabi niya, hindi ko kayo binigyan dahil nakikita ko sa inyong mga puso ang pagkakontento, ang pananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Nakikita ko sa inyo na kayo ay may malaking pananalig kay Allah subhanahu wa ta'ala, pagtitiwala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi ng propeta, hindi nyo ba nais na sa kanila ko binigay ang makamundong bagay at ako ay mananatili na kasama nyo sa Madina? Subhanallah. Ibig sabihin, pumili kayo sa dalawa. Ang makamundong bagay, kung makontento ka sa kagustuhan sa iyo ng propeta sallallahu alaihi wasallam, na kung saan ito ang tunay na pagmamahal kay propeta sallallahu alaihi wasallam. Ang pagsunod sa kanyang mga kagustuhan, ang pagsunod sa kanyang mga desisyon, ang pagsunod sa mga kabutihan na kanyang nakikita sa kanyang ummah. Kaya ano ang sinabi ng mga ansar? Sabi nila, kahit naibigay pa sa amin ang pinaka mahal na bagay dito sa mundo, ay hindi namin yan kukunin at ipagpapalit sa pagmamahal namin kay propeta sallallahu alaihi wasallam. Ibig sabihin, mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, na upang makamit ng isang alipin ang kaligayahan at katiwasayan sa kanyang buhay sa mundong ito, ay makontento siya sa kung anuman ipinagkaloob sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil sabi natin na walang anumang nangyayari sa ating buhay maliban na lamang na ito ay nasa ilalim ng kagustuhan ng Allah subhanahu wa ta'ala. At sinabi pa ng Allah subhanahu wa ta'ala, asa an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, marahil na inyong inaakala
na ang isang bagay ay makakasama sa inyo, ito pala ang bagay na makakabuti sa inyo. At marahil na ang inyong inaakala na makakabuti sa inyo, ay ito pala ang bagay na makakasama sa inyo. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ang tanging nakakaalam sa lahat ng bagay na nangyayari dito sa ibabaw ng lupa, at kayo ay hindi nyo ito lubos na nalalaman. Mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, kabilang din sa mga paraan upang ating matamo ang kaligayahan dito sa ibabaw ng lupa ay ang pagkakaroon ng sabar, pagtitiis. Dahil sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, laqad khalaqna al-insana fi kabad. Katotohanan na nilikha namin ang tao na siya ay napapaloob sa pagsisikap, paghihirap dito sa mundo. Ibig sabihin, ang buhay natin sa mundo, mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay kalakip nito ang paghihirap. Mga pagsubok na itinakda sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. At ang tanging bagay na ating magiging sandata, na ating mapangahawakan upang ating matanggap ang anumang dumarating sa ating buhay ng mga pagsubok ay sa pamamagitan ng pagtitiis sa mga pagsubok na dumarating sa ating buhay. Mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang pagsasabar, ano ba ang pagsasabar? Ano bang tinatawag na as-sabr? Ano bang tinatawag na pagtitiis? Ang sabi ng ating mga ulama, habsun nafs anil jaza' wal lisan anil tashakki wal jawahi anil af'al al muharramah. Ang pagsasabar o ang pagtitiis, ito ang pipigilan mo ang iyong sarili na ikaw ay magreklamo, ikaw ay magalit o magreklamo sa bagay na dumating sa iyong buhay. Ang pagsasabar, ito ang pigilan mo ang iyong dila na ikaw ay makapagsalita na hindi kinalulugod ni Allah dahil sa pagsubok na dumating sa iyo. Ang pagsasabar, ito ang paglayo mo sa mga gawain na ipinagbabawal ni Allah dahil sa pagsubok na dumating sa iyong buhay. Marami sa atin, at ito ay natural sa ating pagiging tao, tayo ay mahina. Pag dumating ang pagsubok, nakakapagsalita ng hindi kaaya-ayang mga salita. May ilan sa ating pag dumating ang pagsubok, ya Allah, bakit ako na lang lagi? Bakit ako na lang lagi ang may pagsubok? Meron ilan sa atin, pag dumating ang pagsubok, nagdadabog. Ha? Merong ilan sa atin, pagdating ng pagsubok, gumagawa ng haram. Naglalasing, naglalaslas, gumagawa ng mga ipinagbabawal ni Allah. Ito ay hindi pagtitiis sa mga pagsubok na itinakda ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang sabr, na kung saan ito ay dahilan ng kaligayahan ng isang mananampalataya sa mundong ito, ay sa pamamagitan ng pagpigil niya sa kanyang sarili mula sa pagsasalita ng mga ipinagbabawal ni Allah, hindi kalugod-lugod, at paggawa ng mga kasalanan dahil lamang sa pagsubok na dumating sa kanyang buhay. At ang pagsubok, mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay nahati sa tatlong bagay. Ang pagtitiis ay nahati sa tatlong bagay. Ang pagtitiis natin sa paggawa ng mga ipinag-uutos ni Allah. Ang ikalawa ay ang pagtitiis sa pag-iwas natin sa mga bagay na ipinagbabawal ni Allah. At ang ikatlo ay ang pagtitiis sa mga pagsubok na dumarating sa ating buhay. Itong mga ito ay dapat tiisin ng isang mananampalataya kung siya ay nagnanais na magtamo ng maligayang pamumuhay at matiwasay na pamumuhay sa mundong ito. Kabilang din, mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, sa mga bagay o mga dahilan upang makamit ng isang alipin ang kaligayahan dito sa mundong ito ay ang tinatawag na at-tafaul. At-tafaul, ito yung pagiging positibo sa lahat ng bagay. Dahil ang propeta sallallahu alaihi wasallam, ito ay kanyang minamahal. Ito ay kanyang katangian, ang kanyang pagiging positive sa lahat ng bagay. Laging positibo ang kanyang iniisip. Pag may dumating sa kanyang pagsubok, positibo ang kanyang iniisip. Ang kanyang iniisip, hindi ako sinusubukan ni Allah, liban na lamang na ito ay palatandaan na ako ay kanyang minamahal. Dahil sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Inna Allah idha ahabba qawman ibtalahum. Katotohanan ng Allah, kapag minahal niya ang isang nasyon, ay sinusubukan niya ang nasyon na ito. Laging positibo ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dumating man ang pagsubok, positibo ang kanyang iniisip. May dumating na bagay sa kanya, laging positibo ang kanyang iniisip. Dahil ito ang kanyang katangian. Pagiging positibo sa lahat ng bagay. At iniiwasan niya ang magiging negatibo sa mga bagay na nangyayari sa kanyang buhay. Mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, ito ang ilan sa mga dahilan o mga paraan na kapag ginawa ng isang mananampalataya, kapag tinaglay ng isang mananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala, ay walang duda na kanyang matatamo ang maligayang pamumuhay sa mundong ito, ang matiwasay na pamumuhay sa mundong ito, lalong-lalo na sa kabilang buhay. Wa aqulu ma tasma'un, wastaghfirullah al-azim li wa lakum, wa lisairil muslimina min kulli dhanbin, fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Kabilang sa mga dahilan o paraan upang matamo ng isang mananampalataya ang kaligayahan dito sa mundo at katiwasayan sa buhay dito sa ibabaw ng lupa ay sa pamamagitan ng al-ihsan ila al-khalq wa naf'uhum bima yastati'u al-insan bi'amalihi wa ilmihi wa malihi wa badanihi wa bikulli ma yastati'. Kabilang sa mga dahilan upang matamo ng isang tao ang kaligayahan dito sa mundo ay sa pamamagitan ng kanyang pagiging mabuti sa kanyang pakikitungo sa ibang mga tao. Sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas. Ang pinakamainam na tao ay siya yung kapakipakinabang sa ibang mga tao. Ito ang pinakamainam na tao. Kapakipakinabang siya sa lahat ng mga tao, sa lahat ng aspeto ng buhay. Maging ito man ay sa pamamagitan ng pinansyal, kapakipakinabang siya. Kapag narinig niya, umabot sa kanya na may pangangailangan ng kanyang mga kapatid, nandyan, bukas ang kanyang mga kamay, at siya ay nagbibigay ng tulong. Siya ay mabuti sa kanyang paikitungo. Siya ay may naidudulot na pakinabang sa kanyang pamayanan. Maging sa kaalaman, siya ay natuto patungkol sa Islam at ito'y kanyang binahagi sa kanyang mga kapatid na mananampalataya. Sa kanyang pangangatawan, for example, merong itinatayong masjid, nandyan siya at ginamit niya ang kanyang lakas upang tumulong na itayo ang masjid, ang kabutihan. Siya ang kapakipakinabang sa lahat. At alam niyo ba na ang kapakipakinabang na tao sa ibang mga tao ay kanyang nararamdaman ang tunay na kaligayahan at katiwasayan sa kanyang buhay. Tingnan niyo po ang mga hindi mananampalataya. Ang mga hindi mananampalataya, makikita natin sa kanila na ang kaligayahan nila ay ang pagbigay ng tulong sa iba. Na alam natin, hindi po natin hinuhusgahan ang kanilang mga puso. Pero alam natin na marahil ng ilan sa kanyang intensyon ay maging sikat, maging kilala. Pero nandyan ang kanyang mga kamay at bukas palad upang tulungan ng iba. Pero kapag ang isang mananampalataya, ito ang kanyang katangian, siya ay kapakipakinabang sa lahat ng mga tao katulad ng propeta sallallahu alaihi wasallam, kapakipakinabang sa kanyang mga sahaba, sa lahat ng aspeto, maging sa kanyang lakas, kayamanan, kaalaman, sa kanyang bakanting oras, ay katotohanan na ito ay dahilan upang siya ay maligaya. Dahil doon siya nagiging maligaya. Doon niya nakikita ang kaligayahan sa kanyang pamumuhay dito sa ibabaw ng lupa. Mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, kapag isinaalang-alang natin ang mga bagay na ito na ating nabanggit, ang mga dahilan na ito o ang mga paraan na ito upang ating makamit ang kaligayahan at katiwasayan sa ating buhay sa mundong ito ay walang duda na ipagkakaloob sa atin ito ng Allah subhanahu wa ta'ala at tayo ay babawian ng buhay
na tayo, ang ating mga puso ay punong-puno ng paniniwala kay Allah, pagtitiwala kay Allah, punong-puno ng pagkakontento sa lahat ng bagay na ipinagkaloob sa atin ng Allah dito sa mundong ito. At walang duda, mas higit pa ang ipagkakaloob sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kabilang buhay, dahil ang paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala, ito ang lugar na punong-puno ng kaligayahan at wala nang anumang problema, walang anumang paghihirap, walang anumang masisikip na bagay na ating mararamdaman sa mundong ito, dahil dito na ang kumpletong kaligayahan. Mga lipin ng Allah, kung hindi man natin natamaw ang masaganang pamumuhay sa mundong ito, kung ito ay ating tinataglay sa kabilang buhay, walang duda na ipagkakaloob sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang maligaya at masaganang pamumuhay. Hinihiling natin kay Allah subhanahu wa ta'ala na ipagkaloob niya sa atin ang maligayang at masagana at matiwasay na pamumuhay sa mundong ito. At ito ay walang iba kundi ang pananalig sa Kanya, paniniwala sa Kanya at paggawa ng kabutihan. Hiniling natin kay Allah na tayo ay Kanyang gabayan sa mga bagay na ating mapapakinabangan, unang-una sa ating relihiyon, sa ating makamundong bagay, at lalong-lalo na sa kabilang buhay. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sighara. Waghfir li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ij'alna minal ladzina su'idu. Allahumma ij'alna mimman tus'iduhum fid dunya wal akhirah. Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna al jannata ma'al muttaqin al abrar. Allahumma wa aslih lana qulubana wa a'malana wa nawayana ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa qala rabbuk Allahumma inna nas'aluka min al-khairi kulli ajilihi wa ajili ma alimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udhu bika min asy-syarri kulli ajilihi wa ajili ma alimna minhu wa ma lam na'lam. Wa sallallahu wa sallam ala abdika wa rasulika Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Aqimus salat, inna as-salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.